ito ang taong bayan. Nananawagan sa inyo, hindi nyo pwedeng sabihin, eh di sige, manawagan kayo, punta akong Canada. Napaka-insensitive po ng ganyang klaseng galawan. Nauuna pa at pinaprioritize pa ang kanyang hurt feelings imbis na unahin ang hinanaing na lehitimo naman na inilalahad ng taong bayan. Ang kanilang hinanaing at ipinipresenta sa Pangulo, pansinin nyo ito, asikasuhin ninyo ang problema. Ito bang ginagawang pagtitipon ng INC at ng iba't ibang grupo, sa tingin mo magiging sagot po ito para ma-pressure o hindi itutuloy ng ombudsman yung kanilang kaso laban kay Senator Marcoleta? Totoo naman, this is a form of pressure. Mapapressure ba ang administrasyon dito? Well, depende yan sa kapal ng ng intensyon nila sa kanilang tibay ng damdamin, di ba? Akala ko kapal na mukha. Um, sana sasabihin ko, nahiya lang ako sa inyo. Go ahead, Pero, attorney. yung depende yan sa tibay ng sikmura. Kumbaga, ito po may mga libo-libong mga tao ang nagtitipon-tipon at nananawagan ng tamang pamamalakad ng hustisya, yung maging fair ang administrasyon, nananawagan na wag sana mag-bend the law, wag sanang mali-mali ang interpretasyon sa batas kapag kalaban ang mga kritiko. Sana ganito yan di ba? May Caesar's wife doctrine. Ang mga government officials must not only look clean or uncorrupt or legitimate in their actions, pero they must also look that way. Kailangan ang kanilang pag-project ay malinis at tama at tapat sa saligang batas. Pero hindi po natin nakikita yung ganon. Nakikita natin may effort na sa mga press releases ng gobyerno na kontrahin ang ilang kritisismo, pero it's not appearing that way. Ang kailangan ng taong bayan ay explanation. So in this sense, kakaiba talaga kung hindi sila kung hindi man sila naantig o mahabag ng konti doon sa dami ng tao na nananawagan ng pagbabago at ng tama yung fair na pag-execute sa ating mga batas. Napapansin na rin po kasi ito ng mga komentarista sa ibang bansa at nando na, bola na nasa panig na ng administrasyon. Paano nila i-explain na ang daming tao na willing na i-inconvenience ang sarili nila, willing tumindig sa ilalim ng ulan, sa init ng araw, maipahayag lang ang kanilang malalim na hinaing. Bakit kakayanin ng administrasyon ito? At bakit kailangan nilang mag-explain na rin sa mga nanonood? Bakit kinakaya nyo? Bakit tinitiis ninyo ang mga taong halos hindi na talaga umuwi, para lang maipahayag ito? Kung hindi sila mape-pressure, sobrang habang tibay ng ngala-ngala. Opo, yung paglalagay ba, ang paghihigpit sa paligid ng Malacanang, palatandaan ho ba yan na natatakot yung palasyo, yung administrasyon na posibleng magkakaroon ng palitan ng liderato? Yan ho ba yung mga senyales, attorney? Well, hindi talaga mawawala sa isip ng mga nakaupo na may posibilidad ng ganyan. Kung kaya't kailangan handa sila parati. Ang mananagot kasi dyan ay yung mga security officials at mga personnel kapag hindi sila handa for any eventuality. Gayon pa man, yung katahimikan o yung halos pag-dismiss ng hinaing ng mga tao kasabay ng ganitong pagkakandado ng mga gate, pag-increase ng security, ay alam natin na aapektuhan sila. Alam natin, naririnig nila. Alam natin, naghahanda sila for any eventuality. Ang hindi natin nakikita ay yung sinasabi nila, sige, may commitment kami, nakikinig kami sa inyo, ganito ang gagawin natin. Wala pong ganon.
So ang nakikita natin, naglulungga lang sila, pinoprotektahan ng sarili, pero hanggang ngayon, kahit libo-libo na ang nananawagan, wala tayong nakukuhang matinong sagot na nanggagaling sa administrasyon. Oo, sa halip na pakinggan, attorney, umalis po yung Pangulong Bongbong Marcos Jr. patungo nga Canada. Nagpapatuloy po itong mga protestang tulad ng ganito. Ano pong masasabi po ninyo? Parang hindi importante, ano? Hindi ito, parang ang gusto yatang ipahayag ng Pangulo ay hindi siya bothered. Pero ang totoo niyan, ang lumalabas is, you don't care. May ang taong bayan, mga constituents mo, yung iba dyan, bumoto sa inyo. Ito ang taong bayan na nilagay sa kamay ng Pangulo na alagaan. Siguraduhin na safe, siguraduhin na namumuhay sa isang safe na environment at pumapasa ilalim sa mga batas na ini-execute ng tama at fair. Pero anong ginawa niya? Umalis siya. Parang pinapakita niya, unbothered siya. Mr. President, you have to be bothered. Ito ang taong bayan. Nananawagan sa inyo, hindi niyo pwedeng sabihin, di sige, manawagan kayo, punta akong Canada. Napaka-insensitive po ng ganyang klaseng galawan. Sana man lang mayroon siyang sagot. Ang nakikita natin, napaka-defensive. Ano yung isang sagot? Why should I step down? Mga ganun ba? Opo. Hindi ito panahon para sa kanilang personal na hurts. Para sa kanilang sa kanilang pag-aaray. Ito ang panahon na i-elevate ng Pangulo ang kanyang status to one of a statesman, the leader of the nation. Naghahamon na ang kasaysayan. Live up to your position, to your title. You are the President of the Republic of the Philippines at sinasabi ng mga mamamayan ng Republika na may problema ang iyong liderato. Do something. Hindi yung aalis ka lang at sasabihin, o sige, bahala na kayo dyan. Yung parang nauuna pa at pinaprioritize pa ang kanyang hurt feelings imbis na unahin ang hinanaing na lehitimo naman na inilalahad ng taong bayan. Oo, kaya nga napapatanong yung ilan na attorney, may epekto pa ba ang mga ganitong mga rally? Kasi mismong Pangulo parang feeling po nila parang walang pakialam. Umalis nga at the same time, yung ibang kritiko din sabi, mag-rally kayo dyan at wala kaming pakialam. Ganun po yung mga sinasabi. Ano pong tugon po yun naman po doon sa mga ganyan ang mga argumento? Meron pang ang mga nagsasabi na sige mag-rally kayo, bukas presidente pa rin siya. Yun ang iniisip kasi ng mga tao na pakay nitong ganitong klaseng pagtitipon. Hindi po lahat ng pagtitipon ay sa kanaisan na magbago ang liderato. Although, meron pa rin ganon. Nakikita natin na nagfe-fail ang administrasyon. So natural lang sa taong bayan na isipin na mayroon naman mas magaling kaysa sa'yo, pwede ba? Huwag na lang ikaw. Pero hindi lang po ganyan eh. Hindi lang po people power ang tukoy parati sa ganito. Ang tukoy dito ay pagbabago. Kaya nga nagpapakita ang mga tao, ninapakita nila na marami sila, marami tayo, maraming hinanaing din, idinadala. Ano yung nakalagay sa saligang batas? Magpulong-pulong to petition for redress of grievances. Hinahatid ng mga tao ang kanilang hinanaing at ipinipresenta sa Pangulo. Pansinin nyo ito. Asikasuhin ninyo ang problema. Yung kanilang pagbabaliwala at yung pagturo pa nila doon sa kanilang mga kapanig na ibaliwala ang hinanaing ng mga tao ay nakakasira ng demokrasya. Hindi tayo magugulat kung bakit ginugusto ng mga tao ang mga leaders na may kamay na bakal. Yung mga leaders na istrikto sa pag-execute ng batas. Kasi weak ang liderato kung namimili lang sila ng mga sasampolan. Yun na nga yung term na ginagamit eh. Sinasampolan nila ang ilan. Ang sinasampolan nila mga kritiko lang. So, masyado naman convenient ang pag-execute ng batas. Masyadong convenient yung pag-e-enforce ng mga batas. Masyadong halata na they don't really care. Kasi kung may konting care
ang ating Pangulo para sa taong bayan, siseryosohin niya yung ganitong hinanaing. Imbes ang nakikita natin, inuuna ang kanilang kapakanan. Masakit sa kanila ang kritisismo kung kaya't hindi ako magugulat kung may ilan dyan na makakasuhan. Hindi ako magugulat kung kung magkaroon ng mga pamamaraan para maitahimik ang ilang mga tao. Ito ngang paghaharang nila, hindi ba paraan yan ng pagtatahimik? Hindi ba paglalabag yan sa saligang batas? Attorney, bawal na ho ba na kapag yung isang tao, isang Pilipino, ordinaryong Pilipino ay dahil nga sa, alam mo yung stressful masyado na siyang galit sa administrasyong ito, tapos minura niya gamit ang, nakita sa internet, sa mga vlog, o maging sa mga pagtitipong tulad ng ganito, yan ho ba ay may pananagutan? Kakasuhan ho ba sila? At dagdag ko lang, yung mga sisigaw ng BBM resign, yan ho ba ay may kaso laban po sa kanila? Ang rule kasi, at ayon ito sa saligang batas, ay may kalayaan tayong magsalita at magpahayag. So, yan po ang rule. May mga exceptions. Ang exceptions dyan ay mga nakikita natin na pinaparusahan. Halimbawa, inciting to sedition, inciting to rebellion, to terrorism, false publications. Kung sumigaw ka halimbawa na may sunog sa loob ng sinihan at mag-cause ito ng stampede, bawal po yan. So nakikita natin pinagbabawal dito ay yung may potential for harm o kaya may nagkukos ng actual harm. Ano ang harm na maidudulot pagka nagsigaw ang isang tao, naggalit na sila sa pamamaraan na ginagamit ng Pangulo sa kanyang governance? Wala. Ito ay lehitimo na pag-express ng kanilang saloobin at protektado ng saligang batas. Ang ipinagbabawal, yung peking balita na makakaapekto sa seguridad ng bayan, sa seguridad ng ating lipunan. So bawal yung mga ganyan. Pero kung hindi naman sila nananawagan ng paglalabag sa batas, hindi nananawagan na gumawa ng krimen, hindi nananawagan sa sedition, rebellion, treason, war, ito po ay tatanggapin bilang lehitimong expression na alinsunod sa ating Bill of Rights.